madilim na karagatan para sa iba ay oportunidad para makaswerte ng makakain. Tulad nitong snake eel na nakabuo ng katawan, perfect camouflage para sa magiging hapunan niya. They hide in the sand with just their head sticking out, and they're sort of stealth predators, and if something ventures too close, they'll grab it and eat it. Kung ang iba'y nakaabang, ang pufferfish matapang na umaaligid para makatagpo ng makakain. Ang ganito kasing uri ng isda ay may matinding pangdepensa sa kalaban. And pufferfish, if you disturb them, they inflate and they elevate the spines so that another fish can't swallow them. And they also are very poisonous. Ang iba naman, nagtatago para hindi gawing pagkain. Sa tulong ng madilim na kapaligiran at camouflage, sigurado ang triggerfish na ito na hindi siya madaling makikita. Nagiging kakulay niya kasi ang kanyang tirahan. Katulad rin ng isa pang uri ng goby na kakulay ng isang galamay ng coral kung saan siya naglalagi. Kung hindi mo titignan ng maigi, ay hindi mo ito mapapansin. Sa aming pag-iikot, marami pa kaming nadaan ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan o madalas nating nakikita. Nariyan ang sea squirt na aakalain mong isang uri ng halamang dagat sa unang tingin. It's a filter-feeding animal, and oftentimes they form colonies, and they're found very commonly in reef systems and are incredibly abundant here in the Philippines. Nariyan din ang sea cucumber na aakalain mong isang malaking uod. Nanginginain din sa pagkakataong ito. It lives on sandy bottoms, and it will eat the sand and basically digest the fine animal material and edible portions of things living in the sand, and then it spits the sand back out. Nariyan pa ang maliit na hipon na hindi kayang makuhanan ng ordinaryong kamera ang bawat pagsubo nito. Hindi man natin alam, pero ang kanilang uri ay nagkalat sa buong mundo. This one is a free-living shrimp, and it feeds on all kinds of different small things in the environment. And again, it's very common in shallow waters, and it's widely distributed. Habang unti-unting tumatagos ang liwanag sa ilalim ng tubig, unti-unti ring nagsisilabasa ng mga isda sa kanilang pagkakahimbing. Tila gumising sila para salubungin ang pagbubukang liwayway. Umahon na rin ako, baon ang pruweba sa ganda ng bahaging ito ng karagatan. Iba ang dive kapag umaga, iba rin yung makikita mo kapag gabi. So it's a totally different experience. Para sa mga gaya ni na Dave at Terry, na ilang dekada nang dinarayo ang ating karagatan para tuklasin ito, laging may dahilan para balik-balikan ang Pilipinas. This is the richest part of the world in terms of marine life, and seeing these videos really reinforces how rich, even in very shallow water, and that's what I always take home from seeing something like that. This is the legacy of diversity that we have a responsibility as humans to help protect. At para sa atin na naririto, laging may dahilan para ingatan ang yamang ibinigay sa atin. Ako si Doc Fred Stresio, Born to be Wild. Sumadsad ang cargo vessel na MV Hummer H1 sa baybayin ng Calatagan, Batangas. Ang problema dito, sinasabing 1.5 hectares ng corals na nasira ng pagsadsad na to. Yung
Huwebes ang gabi sa Rescue. Nakikipagsabayan sa mga